Mukhang seryoso ang Los Angeles Lakers sa paghahanap ng panibagong frontcourt weapon ngayong NBA free agency at isang underrated na big man ang kanilang tinututukan. Ayon sa ulat ni Mark Stein at Jake Fisher, lumutang ang Los Angeles Lakers bilang isa sa mga pangunahing kuponan na interesado sa serbisyo ni Sandro Mamukelashvili matapos nitong tanggihan ang kanyang player option at maging unrestricted free agent. Isa ito sa mga pangalan na maaaring makatulong sa Lakers habang patuloy nilang binubuo ang roster para sa susunod na season. Ang 27-year-old na si Mamukelashvili ay isang versatile forward/center na may kakayahang maglaro sa parehong power forward at center. Kilala siya sa kanyang mahusay na outside shooting, mataas na basketball IQ, matalinong pagpasa ng bola at matinding rebounding. Bukod dito, kaya rin niyang magdala ng enerhiya sa depensa at magbigay ng floor spacing, isang katangiang hinahanap ng maraming kuponan sa modernong NBA. Kung makukuha siya ng Lakers, malaking dagdag siya sa kanilang frontcourt rotation. Maaari siyang maging maasahang backup big man na kayang magbigay ng puntos, rebounds at depensa kapag nagpapahinga ang mga pangunahing manlalaro. Ang kanyang kakayahang tumira mula sa labas ay makatutulong din upang magkaroon ng mas maraming espasyo ang opensa ng Lakers, habang ang kanyang versatility ay magbibigay sa coaching staff ng mas maraming opsyon sa iba't ibang sitwasyon ng laro. Gayunpaman, hindi magiging madali ang pagkuha sa kanya dahil inaasahang marami ring kuponan ang susubok na pirmahan ang talented na big man matapos ang ipinakita niyang magandang laro noong nakaraang season. Kaya kung talagang nais siyang makuha ng Lakers, kailangan nilang kumilos ng mabilis bago maagaw ng ibang kuponan ang kanyang serbisyo. Kayo mga idol, ano ang masasabi ninyo? Bagay ba si Sandro Mamukelashvili sa Lakers? Sa tingin ba ninyo ay siya ang isa sa mga pirasong makakatulong para muling maging title contender ang Lakers? Samantala, matapos ang mga balitang nagpaalam na si LeBron James sa Los Angeles Lakers at hindi na umano babalik sa koponan, nagsimula na ang matinding usap-usapan kung saan siya tutungo sa susunod na kabanata ng kanyang NBA career. Sa lahat ng mga koponang inuugnay sa pangalan ni LeBron, lumilitaw na ang Miami Heat ang itinuturing ng marami na pinakamalakas na posibilidad. Malaki ang koneksyon ni LeBron sa Heat, lalo na kay Team President Pat Riley na naging malaking bahagi ng kanyang matagumpay na panahon sa Miami. Matatanda ang sa 4 na season ni LeBron sa Heat, 2 beses niyang naiangat ang Larry O'Brien Trophy at naging isa sa pinakadominanting koponan sa NBA. Kung sakaling bumalik siya sa Miami, muli siyang magkakaroon ng pagkakataong lumaban para sa kampyonato. Sa pagkakataong ito, makakasama naman niya sina Giannis Antetokounmpo at Bam Adebayo, isang kombinasyong pinaniniwalaan ng maraming basketball fans na maaaring maging isa sa pinakamalalakas na Big 3 sa buong liga. Dahil dito, marami ang naniniwalang maaaring doon makuha ni LeBron ang kanyang ikalimang NBA championship. Gayunpaman, hindi pa rin nawawala ang posibilidad na bumalik siya sa Cleveland Cavaliers, ang kanyang hometown team kung saan niya naihatid ang makasaysayang kampyonato noong 2016. May mga nagsasabi rin na maaari niyang piliin ang Golden State Warriors upang makasama si Stephen Curry, isang tambalang matagal nang gustong makita ng maraming NBA fans. Sa ngayon, wala pang opisyal na desisyon si LeBron James tungkol sa kanyang susunod na koponan. Ngunit sa lahat ng mga team na nababanggit, nananatiling ang Miami Heat ang itinuturing na pangunahing frontrunner na mapaglalagdaan ng isa sa pinakamahuhusay na manlalaro sa kasaysayan ng NBA. Kayo mga idol, sa tingin ninyo saan dapat maglaro si LeBron James sa susunod na season? Miami Heat ba, Cleveland Cavaliers o Golden State Warriors? To shoot. Parker, thread the needle. Oh, what a play!